Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At narito na po ang pagpapatuloy ng kwentong inyo pong magiliw na sinusubaybayan. Ang kasaysayan ng isa nating magiting na mandirigma ng kabutihan, si Bernabe, anak ng Tikbalang. Matapos ngang mailigtas nila Bernabe si Femia at magkita-kita sila nila Pablo, ay inanyayahan sila nito sa kanilang bahay upang kanila nang makita si Aling Jesusa. Magbubukang liwayway na nang sapitin nila ang bahay nila Pablo. At nang matanaw na ni Bernamir ang bahay, ay agad itong sumigaw at tinawag ang kanyang lola. Narinig naman ito ni Aling Jesusa, kung kaya dali-dali itong lumabas para salubungin ang kanyang apo. Nang makita niya si Bernamir, ay agad nitong niyakap ng mahigpit ang kanyang apo at pareho silang napaluha. Kahit si Mir ay napaiyak na rin dahil sa tagpong iyon at yumakap na rin sa kanyang ina. Nang mapansin nila Aling Dolor, Rosie at Nika na mayroon silang mga panauhin, ay naghanda na sila ng kanilang maaalmusal. At nang maluto na, ay kumain na sila. Sina Pablo at Bernabe naman ay nasa labas ng bahay at doon nagkape. Habang sa loob naman ng bahay ay aliw na aliw sina Nika at Rosie kay Bernamir. Maging si Aling Dolor at Femia ay nakikinig na rin na nakangiti dahil sa pagkabiba ni Bernamir. Nagkwento ito ng kanyang mga karanasan. Kanyang isinalaysay kung paano niya nilagyan ng mga tinik ang kalahating katawan ng manananggal at kung paanong natulala ang kanyang ama at lolo sa ganda ng kaibigan niyang mangalok. Ibinahagi rin niya kung paano tinapakan ng paa at siniko sa tagiliran ng kanyang ina ang ama dahil sa pagsiselos, na agad namang ikinapula ng pisngi ni Mir. Nagkatuwaan at masayang-masaya sila sa pakikinig sa bata. Bago magtanghalian, ay nagpasya na sila Bernabe na uuwi na. Inanyayahan pa sila nila Pablo na doon ang mananghalian, pero tumanggi na sila at nagpasalamat sa lahat ng kanilang tulong, maging sa ginawa nilang pagkupkop kay Aling Jesusa. Nagpasalamat din sila Pablo sa kanila, lalong-lalo na sa pagkakaligtas nila kay Femia. Nang magpaalam na sila sa bawat isa, ay nasabi pa nilang hindi pa iyon ang huli nilang pagkikita. Samantalang yakap-yakap pa rin nila Nika at Rosie si Bernamir, na pinanggigigilan talaga nila ito. Sa daan habang pauwi, ay karga-karga ni Bernabe ang anak, na hindi pa rin matigil sa kanyang pagkukwento tungkol sa mangalok. Sinabi pa nito na hindi pala lahat ng aswang ay pangit at masasama, na sinang-ayunan naman iyon ng kanyang lola. Nang makarating na sila sa kanilang lugar, ay dumiretso na sila sa bahay nila Bernabe, sapagkat nasunog nga ang kubo nila Mang Armin. Habang naghahapunan sila, ay kanilang napagkwentuhan ang mga nangyari. Iminungkahi ni Mir na mas mainam siguro na lumipat na lang muna sila, dahil baka hindi rin sila tigilan ng mga busaw, sapagkat marami sa mga ito ang kanilang napatay. Kung kaya siguradong gaganti ang mga ito. Sumang-ayon naman
sina Mang Armin at Aling Isusa sa kanya. Naitanong naman ni Bernabe kung saan daw sila lilipat. Agad namang sinabi ni Aling Isusa na doon muna sila lumipat sa kanilang kaibigan na isa ring manggagamot, at iyon daw ay sa kabilang bundok. Ayon pa sa kanya ay may maliit na baryo doon. Doon daw muna sila pansamantala. Pero bago sumang-ayon sina Mir at Bernabe, ay ipinagtapat na ni Aling Isusa na aswang din ang mga iyon, bukod sa kanilang pagiging manggagamot, na kanilang ikinagulat ang narinig. Kung kaya, hindi napigilan ni Bernamir na mapabulalas at kumpirmahin sa kanyang lola ang tungkol sa kaibigan nitong aswang. Napangiti naman si Aling Isusa at tinugon ang kanyang apo. Sinabi niyang may kaibigan nga siyang aswang. Sinabi pa niya na katulad mo, apo, di ba may kaibigan ka ring aswang at maganda pa ka mo? Sinabi ni Aling Isusa na wala naman silang dapat na ipag-alala dahil mababait sila at nire-respeto sa lugar. Dagdag pa ni Aling Isusa, ilang beses na rin daw silang nakapunta doon ni Mang Armin. Sinabi pa niya kay Mir na halos kaidaran nito ang kambal na anak. Mga lahi sila ng tiyuan, isang uri ng aswang na ang itsura at pangangatawan ay payat, mahaba ang braso at may napakahabang dila na kanilang ginagamit sa pagsipsip sa mga buntis. Paglalarawan pa ni Aling Isusa. Marami din silang mga alagang hayop, gaya ng mga aso at ibon, na kanilang ginagamit na pangmanman sa kanilang bibiktimahin. Kapag sila naman ay nasusugatan, kanila iyong pinadidilaan sa alaga nilang aso at iyon ay gagaling na. Hindi lahat ng aswang ay masama. Nasa kanila pa rin kung kanilang pipiliin na magpakasama. Pagpapaliwanag pa ni Aling Isusa na sinang-ayunan naman nilang lahat. Bukas ay maaga tayong aalis. Medyo malayo din kasi iyon. Pagpapatuloy pa niya. Kinaumagahan ay nag-impake na sila. Samantalang si Bernamir naman ay nagpaalam muna sa kaibigan nilang duwende at lumabas ng bahay. Kinausap ni Bernamir ang kaibigan. Sinabi niya na aalis daw muna silang pansamantala. Kung kaya, siya na muna ang bahalang magbantay sa kanilang bahay. Nalungkot naman ang duwende, pero kanya itong pinangakuan na sa kanyang pagbalik ay ipakikilala niya ito sa kanyang kaibigang Mangalok. Ipinagmalaki pa niya dito na maganda ang kanyang kaibigan. Sa katunayan nga daw, ay natulala ang kanyang ama at lolo dahil sa kagandahan noon. Kanya ring sinabi na hindi naman sila magtatagal doon. Nang biglang tinawag na siya ng kanyang ama at aalis na raw sila. Bago tuluyang umalis si Bernamir, ay may iniabot sa kanya ang duwende na isang kabuti at kakulay iyon ng baghari na mga si Bernamir sa ganda noon. Ipinatago sa kanya ng kaibigang duwende sa bulsa at sinabing kanya iyong ingatan dahil sa nakagagamot iyon. At nagpaalam na sila sa isa't isa. Sa daan ay muling naalala ni Bernamir ang Mangalok. Nagtanong ito sa kanyang ama na kung may pagkakataon ba ay pwede nitong puntahan iyon sa gubat. Sinabi naman ni Bernabe na pwede at kanya pa raw itong sasamahan. Agad namang nagwika si Mang Armin at sinabing sasamahan din niya ang kanyang apo. At pakindat-kindat pa ito. Kung kaya, sabay na namang napaehem si Mir at Aling Isusa na agad nagpatahimik sa dalawa. Kaya napabungisngis na naman si Bernamir. Magtatakip silim na nang malapit na nilang marating ang isang baryo.
Nagkwentong muli si Aling Isusa sa kanyang apo at sinabing ang mga mangalok ay anak ng diwata at aswang. Kung kaya magaganda ang mga ito. At kaya daw siya siguro tinulungan nito ay dahil maaaring napagkamalan siya na kanilang kauri. Dahil sa maganda rin siya at may lahing engkanto, sabay ngiti sa kanyang apo. Patuloy na pagkukwento pa ni Aling Isusa, kakaunti lamang ang uri nila dahil madalas din silang hinuhuli ng mga mangkukulam at ng mga matataas na uri ng aswang. At minsan pa nga kahit mga tao dahil sa kanilang pagka-inosente at ganda. Buti na lang biniyayaan sila ng kakayahan ng tagabulag para hindi sila basta-basta na makita. Dahil sa mga sinabi ni Aling Isusa, kung kaya maging si Mir ay napatanong sa kanyang ina kung bakit hinuhuli ang mga mangalok. Ayon kay Aling Isusa, dahil sa taglay na ganda ng mga ito, kung kaya pinapatay sila at inihahalo ng mga mangkukulam sa kanilang mga salamangka upang bumata. Ang mga aswang naman, kaya sila hinuhuli, ay para sa pilitang asawahin. Pero mas malupit umano ang mga tao dahil sa kanila itong pinag-eeksperimentuhan at pinagsasamantalahan pa. Dahil sa mga narinig ay nalungkot si Bernamir. Kaya pinaalalahanan ito ng kanyang lola na wag niyang babanggitin sa kahit na sino, lalong-lalo na sa hindi niya kakilala na may kaibigan siyang mangalok, para hindi ito malagay sa panganib. Kaya iminungkahi niya sa kanyang apo na kanya na lang umanong bigyan ng ibang pangalan ang kaibigan. At napaisip si Bernamir sa kung ano ang kanyang ipapangalan sa kaibigang mangalok. Lingid sa kanilang kaalaman ay may nakamasid na pala sa kanila at nakikinig sa lahat nilang mga pinag-uusapan. At malapit na sila sa bukana ng baryo nang biglang may marinig si Bernabe na pamilyar na tunog. At napansin niyang nagliwanag na rin ang kanyang gininto ang buhok. Kaya alam na niyang mayroong panganib. Niyakap kagad ni Aling Isusa ang kanyang apo at tumanda na sila Bernabe. Sumigaw naman si Mang Armin at nagtanong kung sino sila. Napilit niyang pinalalabas ang mga ito. Pinaalalahanan ni Bernabe ang kanyang biyanang lalaki at sinabing mag-ingat sapagkat matatapang at tuso umano ang mga ito. Napansin nila na may galit sa tinig ni Bernabe. Nagpatuloy si Bernabe at sinabing mga bawa ang mga iyan. Kauri nila ang pumatay sa lolo at lola ko noon. Maya-maya ay may lumabas sa harapan nila na isang malaking lalaki na mapupula ang mga mata at nagtatayuan ang malaalambre nitong mga buhok. Mga dayo, wika agad nito. At nagtanong kung saan daw nila makikita ang mangalok. At agad na binaling ang pansin kay Bernamir at sinabing mas mainam daw siguro kung ang bata na lang ang kanyang tatanungin. At ngumiti pa ito ng nakakaloko. Sa galit naman ni Bernabe ay hinamon nito ang bawa at sinabing kunin daw nito kung kaya niya. At biglang may lumabas na 3 pang aswang at mabilis na sumugod ang 4 kay Bernabe. Kung kaya pumwesto na rin si Namir at Mang Armin. Ngunit may isa pa palang aswang na biglang lumitaw sa likuran na agad namang dinaluhong si Aling Isusa at gustong kunin si Bernamir. Dinipensahan ni Aling Isusa ang kanyang apo, kung kaya katakot-takot na kalmot ang inabot nito. Naiyak na si Bernamir dahil sa sinapit ng kanyang lola. Buti na lamang at napansin ni Mir kung kaya kanyang pinakawalan ng ubod lakas
ang hawak na sibat na tumama sa ulo nito. Nang ibaling ni Mir ang kanyang atensyon kanila Bernabe, ay nakita niyang nakahandusay na rin ang dalawa sa mga aswang at wala nang mga ulo. Nang makita niyang mabilis nang nanakbo ang natitirang dalawa pa sa mga ito, ay kanya nang inalalayan ang ina at hinayaan na sa kanyang asawa at ama ang pagtugi sa dalawa pa. Maya-maya ay nagbalik na rin sila Bernabe nang hindi nila naabutan ang mga tumakas na aswang. Tinulungan nila si Aling Jesusa at nagmadali na silang pumasok sa baryo at humingi ng tulong. Nakarinig sila ng mga pag-angil at biglang tumambad sa kanilang harapan ang tatlong malalaking nilalang na ang itsura at pangangatawan ay parang pinaghalong kuneho, aso at kambing. At biglang may lumapit sa kanilang tao na may hawak na gasera at nagtanong. Tinanong sila nito kung ano ang kanilang ginagawa sa kanilang lugar ng ganong oras. Nakiusap si Mir dito at tumingi ng tulong. Sinabi niyang inatake sila ng aswang. Inilawan ng lalaki ang paligid at nakita nga nito ang tatlong aswang na nakahandusay at may pagtatakang napatitig muli ito sa kanila. Nang may biglang nagsalita mula sa likod ng lalaki, "Papasukin mo sila, anak," wika nito. "Nakikilala ko sila," sabi pa niya. At namukhaan ni Mang Armin ang nagsalita. "Ber?" tanong nito. Tumugon ito at sinabing, "Oo, ako nga. Bilisan niyo at baka bumalik pa ang mga bawa." Kung kaya, binuwatan ni Bernabe ang kanyang dugo ang biyanan. Nagtanong ang lalaki sa kanyang ama kung ano raw ang gagawin sa bangkay ng mga aswang na napatay. "Sunugin mo," wika ng kanyang ama. Nagatubili ang lalaki at sinabing, "Pero itay, sumunod ka na lang muna at sabay na natin pag-usapan," wika uli ni Ber. "Bilisan mo at sumunod na kayo ng iyong mga alaga sa bahay," pagpapatuloy pa nito. Pagpasok nila sa kanilang bahay, ay nag-aalalang lumapit ang asawa nitong si Aling Susan at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi nilang inatake sila ng mga bawa sa labas ng kanilang baryo. Inihiga nila si Aling Jesusa sa papag. Tiningnan nila ang mga sugat nito. Nagulat sila sapagkat malaki palang pinsala na tinamo nito mula sa mga kalmot ng aswang. Malalalim ang sugat at marami ng dugo ang nawala sa kanya. Sinabi ni Aling Susan sa nanginginig na tinig na delikado ang lagay ni Aling Jesusa. Mabilis niya itong nilinis at nilapatan ng lunas. Tinapalan niya iyon ng mga halamang gamot. Paglabas nito ng silid, ay sinabi niyang ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pero hindi pa umano ito ganap na ligtas. At manalangin na lamang daw sila na malampasan iyon ni Aling Jesusa. Kung kaya naiyak na si Mir, maging si Bernamir ay hindi na napigilang mapahugulgol dahil sa pag-aalala sa kanyang lola. Napamura naman sa galit si Bernabe at sinabing kanya umanong uubusin ang mga bawa kapag may nangyaring masama sa kanyang biyanan. Naalala nito minsan pa ang sinapit ng kanyang lolo at lola sa kamay ng mga ito. Napaluwa si Bernabe. Nakita iyon ni Mir kung kaya kanyang niyakap ang asawa. Lumapit na rin si Bernamir at yumakap sa kanyang mga magulang. Maya-maya ay dumating na ang anak nila Mang Ber at Aling Susa na si Leo. Nasunog na niya ang labi ng mga aswang. Tinanong sila nito kung bakit sila inatake ng mga bawa at sino daw sila. Sumagot si Mang Ber at sinabing,
Pinsan ko anak, na ang tinutukoy ay si Mang Armin. Tiyuhin mo siya, kung kaya, pinsan mo si Mir, na kanilang anak. Napakunot noo ang binata. Sinabi ni Mang Ber na mahabang istorya. Bigla namang nagtanong si Bernamir kung mamamatay ba ang kanyang lola. Sinabi agad ni Mir na hindi anak, hindi mamamatay ang lola mo. Nagsalita rin si Aling Susan at sinabing kung meron lang sana tayong karagdagang halamang gamot upang makontra ang kamandag na dulot ng mga kalmot ng bawa. Bumaling ito kay Leo. Pinakiusapan niya kanyang anak at sinabing, Leo anak, baka naman pwede tayong humingi ng tulong kay Michelle. Sumagot si Leo at sinabing, hindi nay, tama na po. Huwag na po natin siyang guluhin. Masyado na masakit ang kanyang mga pinagdaanan. Kaya hayaan na po natin siya. Agad na nakiusap si Mir dito at sinabi nitong baka pwedeng pakiusapan ang kanyang kaibigan. Lumapit din kay Leo si Bernamir at nagmakawa. Sinabi nito na iligtas nila ang buhay ng kanyang lola at may dinukot ito sa kanyang bulsa. At sinabi niyang kanya umanong ibibigay kay Leo ang kanyang hawak. Basta tulungan lang nito ang kanyang lola. Kung kaya napatingin silang lahat sa hawak-hawak nitong kabuti na tulad sa baghari ang kulay. Nagulat at namangha silang lahat. Mabilis na kinuha ni Mir ang hawak na kabuti ng anak at tinanong niya ito kung saan nakuha. Sinabi nitong bigay ng kaibigan nilang duwende na si Maymay. Nayakap ng mahigpit ni Mir ang kanyang anak at ilang beses na bigkas ang katagang salamat. At ipinakita pa sa kanyang amang si Mang Armin. Oo anak, ang kabuti ng buhay, wika nito. May liligtas na natin ang nanay mo, pagpapatuloy pa na saad nito. Nagmamadali na nilang dinikdik ang mahiwagang kabuti at ipinahid sa mga sugat ni Aling Isusa. Nanlaki ang kanilang mga mata nang biglang maglaho ang kanyang mga sugat. At narinig na nila itong nagsalita sa mahinang tinig na kanyang hinahanap ang kanyang apong si Bernamir at tinatanong kung ayos lang ba ito. Kaya mabilis namang sumagot si Bernamir at sinabi sa kanyang lola na nasa tabi lang raw siya nito. Maayos lang siya at ligtas. Kaya napabulala si Aling Isusa ng salamat sa Diyos dahil sa ligtas umano ang kanyang apo. Nagpaalam naman sandali si Leo sa ina at siya ay lalabas na muna upang magmatsyag at magbantay na rin sa labas. Sumunod naman si Bernabe kay Leo upang makapagpahangin. Pagkita sa kanya ni Leo ay humingi ito ng paumanin dahil sa hindi daw sila nito natulungan ukol sa kanyang biyanan. Sinabi naman ni Bernabe na walang anuman iyon at maayos naman na ang lahat. Muling nagsalita si Leo at sinabing sa palagay niya ay hindi sila mga ordinaryong tao. Dahil sa kanila umanong napatay ang 3 aswang nang sila lang. Sabi pa nito, pati yung kabuti na hawak ng kanyang anak ay hindi makikita basta-basta. Pagkat hindi naman ito tumutubo sa kung saan-saan lang. Sumagot si Bernabe at sinabing, oo, may lahi akong tikbalang. Samantalang yung aking asawa naman ay nagmula sa lahi ng mga angitay. Hinawakan niya ang kanyang gininto ang buhok at sinabing, ito yung anting-anting na ginamit ko upang labanan yung mga aswang. At yung kabuti naman ay kaloob ng kaibigan naming duwende sa aming anak. Mutya ba yan ang saging? Tanong naman ni Bernabe kay Leo. Na ang tinutukoy ay ang suot nitong kwintas. Oo, mutya ito ng saging. Nakuha ko ito sa bundok. Pero marami din akong nakalaban bago ko ito nakuha. Sagot nito. Eh yung mga sigbin, alaga mo bang lahat yan? Tanong uli ni Bernabe. Oo, pero hindi talaga sa akin ang mga iyon. Ilaalagaan ko lang. Pag-aari yon ng kaibigan kong si Michelle.
anak ng isang tiyuan na isang uri din ng aswang. Nang maputol na bigla ang kanilang pag-uusap, nang may biglang dumating, nakita nila ang isang tumatakbong lalaki at sumisigaw ng Leo at Mang Ber at humihingi ito ng tulong. Nang tumigil sa kanilang harapan, ay agad na sinabi nitong umatake na naman ang kugtong sa may dalampasigan. Agad na lumabas ng bahay si Mang Ber nang kanyang marinig ang sigaw na iyon ng lalaki. Pati si Mang Armin at Mir ay napalabas na rin. Akin na ang itak ko, itay, sabi ni Leo. Sinabi ni Leo sa lalaki na kanyang ituro kung saan. Sandali, sasama ako, wika naman ni Bernabe. Sumigaw si Mir at sinabihan silang mag-ingat. Habang tumatakbong tinatak nila ang daan, ay napatanong si Bernabe kay Leo kung ano ba yung kugtong na tinatawag. Sinabi ni Leo sa kanya na ang kugtong ay isang uri din ng aswang na nakakahawig ng syokoy na may mapupulang mga mata. Hindi sila natatakot sa dagat o asin. Pero sa amoy ng bawang, liwanag at apoy, ay doon sila natatakot. Kung kaya kadalasan ay sa ating gabi talaga umatake ang mga ito. Dagdag pa ni Leo ay maliliksi din ang mga ito at makakapal ang kanilang mga balat. Humahaba rin umano ang kanilang mga dila na kanilang ginagamit upang sakalin ang kanilang biktima para dalhin sa kanilang lungga at doon kainin. Kadalasan ay pinapainan nila ang kanilang mga biktima ng mga makikilang na bagay na nagliliwanag sa gabi para lumapit ang mga ito na kanila itong tinatambangan. Nang nasa dalampasigan na sila, ay nakita nila ang ilang mga taong naroon at may dalang mga sulok at itak na may hinahabol na nilalang na kulay berde at may mapupulang mga mata na may hawak-hawak na bata. Nagliwanag na bigla ang anting-anting ni Bernabe. Dahilan para mas bumilis pa ang kanyang pagtakbo. At kanyang naabutan ang nilalang na kanya agad nilundag iyon. Kung kaya, nabitawan nito ang bata. Nagpambuno silang dalawa. Habang ang ibang mga tao naman ay natigilan at pinanood sila habang nagpapagulong-gulong sa buhanginan. Nagulat sila sa kanilang nasaksihan. Matagumpay na nahugot ni Bernabe ang kanyang itak at mabilis na tinaga ang kugtong. Ngunit hindi iyon tinablan. Animoy goma ng gulong sa tigas at kunat ang mga balat nito na tumatalbog lamang at bumabalik ang kanyang itak sa tuwing tatamaan niya ito. Nang makatsyempo naman ang nilalang, ay bumuelo ito at kanyang pinuluputan ng kanyang dila sa leeg si Bernabe. Kung kaya, kanyang nabitawan ang itak at napahawak ang dalawang kamay sa dila ng aswang na pumulupot sa kanyang leeg at dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ngunit laking gulat ng kugtong ang bigla na lamang naputol ang kanyang dila sa ginawang pagtaga ni Leo na hindi siya napansin ng aswang dahil sa gamit niya na mutya. Kung kaya humulagpos ang kabahagi ng dila ng kugtong na nakapulupot kay Bernabe at nahulog iyon sa lupa na mabilis namang sinindihan iyon ng sulo ni Leo. Mabilis na nagtatakbo ang kugtong upang makatakas at pumasok ito sa mga bakawan. Susundan pa sana ito ng mga tao ngunit pinigilan na sila ni Leo at sinabing delikado. Kinarga ni Leo ang bata at tinanong si Bernabe kung ayos lang ba ito. Habang hawak-hawak pa rin ang leeg at napapaubo, ay sinabi nitong ayos lang ngunit napabulalas sa mahilang tinig ng langyang mga kababaryo mo, nakinuod lang.
Napalingon naman sa kanya si Leo at sinabing kanya umanong narinig yon. At sabay silang nagkatawanan. At dito po pansamantalang nagtatapos ang kwentong tampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito dito lamang sa Mga Totoo